patuloy yung pagbaba ng ating mga dams, yung mga major dams natin dito sa Luzon. Kasabay ng pagtindi ng init ng panahon ang pagbaba ng water level sa mga dam sa Luzon. Kaya bukod sa pagbabawas ng alokasyon sa mga residential at commercial areas, ititigil na rin ng ilan ang irigasyon. For Magat Dam, nag-announce sila na by April hanggang May, so wala silang allocation for irrigation. So ang mangyayari niyan is yung power generation na lang ang gagawin ng Magat Dam sa ngayon. Ganito rin ang sitwasyon sa San Roque at Pantabangan Dam na mababa na sa normal ang level ng tubig. Mababawasan yung generation niya, yung power generation. And that is for San Roque Dam. And for Pantabangan Dam is mababawasan din yung generation and yung supply for irrigation dahil mababa na rin sila. Sa ngayon, nasa negative 10.02 meters na lang ang water level sa Magat Dam, habang negative 10.20 meters naman sa San Roque at negative 26.30 meters sa Pantabangan Dam. Ayon kay Orendain, ganito talaga ang kadalasang dulot ng El Nino. So yun ang epekto na wala talaga mga pagulan within the watersheds. Bumababa ang tubig, ang level ng tubig, pati yung generation nila is bumababa. Ang tanging inaasahan na lang ngayon ng Pag-asa ay ang La Nina sa buwan ng Hunyo na maaaring makatulong madagdagan ang imbak na tubig sa mga dam sa bansa. Ngunit kung hindi agad bubuhos ang ulan ay magtutuloy-tuloy sa pagbaba ng level nito, kaya muli silang nagpaalala sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig. Magtipid po tayo sa paggamit ng tubig dahil may El Nino ngayon, hindi natin alam kung kailan talaga bubuhos yung malalakas na pagulan within the watershed. So, kailangan gamitin natin ng mas tama ang ating tubig. Sa ngayon, binabantayan pa rin ng Pag-asa ang mga dam dahil kung walaan nilang pag-ulan hanggang katapusan ng April, ay maaaring mabawasan pa ang alokasyon ng tubig sa mga consumer. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.